to Radio Alliance, an affiliate of Alliance of Concerned Massage Therapists, or ACMAT, your healthy alternative internet Radio Alliance. News, commentaries, entertainment, and more. Well, magandang umaga muli sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa Radio Alliance. Ito po ay pangalawang yugto ng ating pong balitaktakan, balitaan at higit sa lahat ang pagnilay-nilay ng salita ng Diyos. At bago tayo magpapatuloy, nais ko lamang pong magbigay sa inyo na isang praise report sapagkat ito po ay napakalapit po sa aking puso at ang balitang ito ay patungkol sa aking kapatid, a younger sister na si Dr. Weng Eugenio Hautea. Siya ay isang LMT rin, katulad natin. At ako nagpapasalamat sa Diyos sapagkat siya ay naging aktibo sa gawain ng CCF. Ang ibig sabihin po ng CCF ay Christ Commission Fellowship. Ito po ay matatagpuan sa buong bansa at maging sa iba't ibang dako ng mundo. At ang gawain ito ay pinangunahan ni Pastor Dr. Peter Tanchi. Ayan po. At ang magandang balita po ay ang aking kapatid na ito naging aktibo na po sa gawain ng CCF dyan po sa bahagi po ng Bacolod. At hindi lang po yan, no? Ayon po sa kanyang balita ay siya naging miyembro o naging kasapi po ng isang D group. Ang ibig sabihin po ng D group, ito po ay discipleship group. So puri ng Diyos, no? Sa CCF po kasi ang talagang binibigyan ng tuo ng gawain ito ay ang pagkakaroon ng bawat miyembro ng isang discipleship group upang siya ay lumago sa kanyang buhay pananampalataya. Yes. At ngayon naman po ay tayo tutungo na po sa pagnilay-nilay ng salita ng Diyos. At ang ating pong tutunghayan ay patungkol po sa Ten Commandments, ang 10 kautusan. Ito po yung tagpuan sa Exodo 20 mula sa talata 1 hanggang talata 17. Tingnan lang po natin ngayon, maya-maya po mayroon po tayong isang bahagi po ng ating pong 10 utos na ito, no, na ating pag-uusapan na maigi. Pero tingnan po natin ang kabuuan. Ano po ba yung 10 utos? No, basahin po natin. Ito po inaayon po sa Exodus 20 verses 1 to 17. Una sa lahat, sabi nga po dito, "You shall have no other gods before me." Ano pong ibig sabihin po nun? Ang ibig sabihin po nun ay ninanais ng ating Panginoong Diyos na wala tayong ibang sasambahin, wala tayong ibang pupurihin kundi maliban na lamang siya bilang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Napakaganda po. Ang sumunod naman po ay yung "You shall not make for yourself an idol." Ano pong ibig sabihin po nun? Ang ibig sabihin lamang po nun ay huwag tayong lumikha or magsamba sa anumang bagay, sa anumang mga estatwa. Ika nga, ano po? O anumang bagay, maging sa ating pong sarili. Minsan naman po ang ating pong idol, yung pong ating pong mga sariling pamilya, yung ating pong mga mahal sa buhay, mga bagay na naisin natin na makamit or pagka nakamtan natin ay talagang tuwang-tuwa na tayo. At doon po ay nakakalimutan na natin ang ating Panginoon. Kaya hindi po yun pwede. At ang sumunod naman, "You shall not take the name of the Lord your God in vain." Ano po ibig sabihin po nun? Ang ibig sabihin po nun ay huwag nating gamitin ang pangalan ng ating Panginoon sa kakulangan po ng paggalang. Ako din po, guilty po ako niyan. Yung nga, no, lalo-lalo na nung unang panahon, nung bago pa ako naging mananampalataya, pagka meron lang po akong nagulat lang po ako, bigla na lang po kung ano nasasambit na aking pangalan at without me knowing it, na ilalagay ko po ang pangalan ng Panginoon sa hindi magandang kaparaanan. No? So ibig sabihin po, we are forbidden, ika nga, na gamitin ang pangalan ng Panginoon sa mga kung ano-ano mga walang kabuluhang mga bagay. Okay, ang sumunod naman ay sa ika-4 na utos, no, ating tinitingnan, "Remember the Sabbath day to keep it
holy. Alam mo ibig sabihin po noon? Hindi po ibig nangahulugan na tayo po ay maging legalistic to a point na talagang kailangan Sabadong-Sabado po doon lang po tayo, no? Doon lang po tayo magsasamba sa kanya at kailangan po iaalay natin yung buong araw na yan. Huwag na natin kalilimutan na ang 10 utos, lalo na dito po sa seventh day, kapahingan. Hindi po ito ginawa para maging batayan ng kaligtasan ng tao. Hindi po yan. Ang ibig sabihin lamang po noon ay maglalaan po tayo sa buong linggo na isang araw na kung saan ay itatalaga po natin po yan para po sa kapahingahan at higit sa lahat po para sa pagkakaroon po ng pagkakataon na mapagnilay-nilayan natin yung kabutihan, yung pag-ibig, yung mga bagay patungkol sa Diyos. Yun po yung ibig pong sabihin po noon. Hindi po tayo naniniwala na dapat maging legalistic po tayo patungkol po dyan sapagkat una sa lahat, sabi naman po ng Biblia, no, kapag tayo po tumanggap kay Jesus, tayo po ligtas na po at wala na pong makapaghiwalay sa atin. Not even death, not even Satan could separate us from the hand of God. Ganun po yung pagmamahal po ng Panginoon. Kaya sabi nga ng Panginoon, di po ba, kung yung malaala, nung pinako po siya sa krus, ang kanyang huling sinabi po, it is finished. O, tapos na po, no? Tayo na po ay nasa bagong tipan at tayo na po ay niligtas na ng ating Panginoon at wala na po makapaghiwalay sa atin mula sa Kanya. Kaya yun po yung ibig sabihin po noon. Ano po? At ang sumunod naman ay titingnan naman po natin, no, sa yung ika-5 utos. Ito po yung honor your father and your mother. Ano po ibig sabihin po noon? Tayo po ay magbibigay sa kanila ng ating paggalang, magbibigay po tayo sa kanila ng ating pagkalinga. Ano po? Sapagkat nung maliit pa po tayo hanggang sa tayo lumaki, talagang hindi po tayo pinababayaan ng ating mga magulang. Well, of course, there are times na hindi naman perpekto po yung ating mga magulang. Mayroon din silang pagkukulang. Subalit yun pa rin po, no, tandaan po natin, ito po ay kabilang po sa utos ng Diyos na igalang po natin sila at sundin po natin anuman ang kanilang mga tagubilin as long as we live, ika nga ng Biblia. Dapat nating pagtuunan ng pansin. At ang sumunod naman po ay yung ika-6 na utos na sinasabi rito, you shall not murder. Ano pong ibig sabihin po noon? Ibig sabihin po noon, huwag ho nating kunin, no? Huwag ho nating kitlin ang buhay ng isang tao unlawfully. No, unlawfully, wag ho nating gawin po 'yun sapagkat tayo po ay harap sa ating Diyos na siyang lumikha ng sansinukob, no, sa tayo mananagot sa Panginoon sapagkat ang ating Panginoon lamang ang siyang nagbigay ng buhay ay may karapatang kumuha po ng buhay na yaan. Kaya ingat-ingat po tayo patungkol lalo't higit sa bagay na ito. At ang sumunod naman po, yung itong utos ay you shall not commit adultery. Ayan, no? So kamakailan lamang ay aking napagtanto nung sa isang sermon, no, sa isang pangangaral ng ating pastor sa CCF na sinasabi po niya yung paging faithful pala, yung pagkukumit po na ika nga ng adultery o ng pangangalo niya ay hindi lamang po pala physical. Ang pangangalo niya po pala ay nangyayari po sa ating pong nagsisimula sa ating pong mga puso. Ano po? Kung tayo po ay nagkakaroon na po ng pagbaling ng ating pag-ibig, ng ating ika nga nung ating puso ay napunta na po sa mga bagay na nalihis na po sa Panginoon, yan po ay isa na pong palatandaan na tayo na po ay nangangalo niya. No, ibig sabihin po nun, we have to remain faithful. Kung tayo po ay may asawa, we have to remain faithful to our spouse. And of course, to keep our sexual intimacy within the confines of marriage. At ang sumunod naman po ay, you shall not steal. Oh, ibig sabihin po nun ay huwag tayong magnakaw. Marahil ang iba sa atin magsasabi, Brother Benji, hindi naman ako nagnanakaw eh. Minsan kundi kadalasan, ang pagnanakaw hindi lamang po sa mga material na bagay, no? Ang description po ng pagnanakaw is when you take anything that belongs to someone else without permission. Ang pagnanakaw po ay hindi lamang po sa material na bagay, kung hindi ang pagnanakaw, maging nandun po yung pagnanakaw natin ng oras. Kung tayo po ay empleyado, instead na tayo po ay magtrabaho ng 8 oras, ginugugol po natin ang panahon sa mga bagay na walang kinalaman po sa ating trabaho. Kaya yun po, malaking problema po yun. Okay, ang sumunod naman po ay you shall not bear false witness
against your neighbor. Ito po yung ating tatalakayin ng maigi, no? Na mahimayin po natin para sa araw na ito. Ito po ay patungkol sa pagkakaroon po o ibig sabihin po na hindi po tayo pinapayagan ng Panginoon na magsalita, na magsinungaling, no? Lalo't higit tayo po ay magkaroon po ng testimony against a person, lalo na kung hindi naman totoo, no? So tayo po ay hindi po pinapayagan ng ating pong dakilang Panginoon. Anyway, tulad ng sinabi po natin yung ikasampu, para makumpleto lamang po natin yung ating pag-uusap patungkol sa 10 utos. Ano po? Yung ikasampu po ay you shall not covet. Okay? So mahaba po yun, dahil never swipe and everything. Iwasan po natin na tayo po ay mainggit, no, na tayo po ay magkaroon po ng unhealthy desire for something that belongs to someone else. Yung pagnanasa natin na gusto nating makuha, makamit ng isang bagay, pag-aari naman po na ibang tao po yon, no? So yan po, dyan po tayo ay talagang binabalaan ng ating Panginoon, wag ho nating gagawin. Okay, tulad ng sinabi po natin kanina, atin pong bibigyan po ng pansin, no? Bibigyan po natin ng tuon yung pangsyam po na utos, no? Ang sabi po, you shall not bear false witness against your neighbor. Ito po ay matagpuan po sa Exodus 20 verse 16. Ito po ang makikita po natin sa talatang ito. Sabi po, huwag mong saksihan ng kasinungalingan laban sa iyong kapwa. Okay. So ito po ay patungkol po sa babala po sa atin ng Panginoon na huwag po tayong magsinungaling o huwag po tayong magsalita ng lang katotohanan patungkol sa isang tao, lalo tigit pag ito po ay nakakasira ng reputasyon. Ayan po, ingat-ingat po tayo po dyan, no? Sapagkat ito po ay isang bagay na kinamumuhian po ng ating Panginoon. Ika nga dito po, bearing false witness means lying in a way that hurts someone else's name. No? So, God says that we must not spread lies about other people. Ibig sabihin po natin, huwag po tayong magkalat ng kasinungalingan tungkol sa ibang tao. Alam naman po natin po niyan, di po ba? Parang tila minsan naging kasanayan na po ng iba nating mga kakilala po na minsan talagang ganun na lamang po sila manira ng kanilang kapwa. Parang naging pastime na lang po nila. Nakakatakot po yan. Okay, so bigyan po natin ng pansin yung 3 aral na maaari nating matutunan sa araw na ito. Okay, una sa lahat, ang sabi nga po dito, yung sa paliwanag po patungkol dun sa talatang ating binasa, lying in court or sa ating konteksto po sa pamilya, ating pagsisinungaling sa ating magulang or kung tayo naman po ay mag-aaral sa pagsisinungaling sa ating teacher. Ano po ang maaring halimbawa? Okay? Ang isa pong halimbawa kunwari, nakita mo yung iyong kapatid ay nahuli mo na may pagkain po siyang kinuha at nang ikaw yung magsumbong sa nanay mo, iba yung kwento na ginawa mo, no? Instead na sinabi mo, nanay, may ninakaw po, kinuha po yung kunwari lang po, si Gina, no po? Ang kwento mo ngayon sa nanay mo, nanay, sinuntok po ako ni Gina. Ito po'y malaki kasalanan po ito sa Panginoon, no? Sapagkat tayo po ay nagbibigay po ng mga bagay ng pananalita, no? Na hindi naman siya totoong nangyari. Okay? So yun po yung unang bagay na nais natin nabigyan ng pansin. At ang sumunod naman ay tingnan naman po natin yung patungkol sa pagkakalat ng chismis, ng rumor. Ayan po. Minsan ang katawagan po diyan, 'di ba, marites, no? Pag nagmamarites po tayo, naku, malaking problema po 'yan, no? Hindi po 'yan nakakalugod sa ating Panginoon. Kaya ang maari masabi natin na kunwari po nag-cheat si Sarah sa exam, no? Pero hindi mo naman nakita, no? So ibig sabihin nun ay gumagawa ka lamang po ng kwento na nakakasira sa reputasyon ng ibang tao. Kaya yan po, no, nakakatakot lamang namang sa ating environment, sa ating kapaligiran. Marami pong gumagawa ng ganyan. Kaya minsan po nakakalungkot at isipin po natin na paano na lang kung lahat ng tao ganun na. paninira na lang po yung kanilang ginagawa. Siguro po ang isang bagay na nakita ko lamang po dito kung bakit po sila naninira is sapagkat maybe, just maybe, no, isang dahilan ay yung
pagkakaroon ng inggit, no? Or isang dahilan naman diyan ay para maka-take advantage doon sa tao na 'yon, no? Kapag siya po ay nasira na po yung kanyang reputasyon, ikaw naman ay makikinabang, no? So marami po siyang dahilan actually, no po. Pero yung nga po, suffice to say, ika nga, mag-iingat po tayo, lalo na po pag tayo nagbibigay ng mga salaysay na mali patungkol sa isang tao. Pangatlo naman po na mapapansin po natin na kailangan po nating bigyan ng kaukulang atensyon. Yung pananatili po nating tahimik, no, sa gitna ng isang bagay na alam natin, kung tayo magsalita ng totoo, ito po yung makakatulong sa ating kapwa. Pagan po dyan ay sin of omission. No? We are supposed to do something but we fail to do it. May probably because we just don't want to be involved. Ika nga, no? Ayaw nating makialam. Pero nasa atin po minsan yung susi upang maiayos po yung mga bagay-bagay na naging problema po sa ating po kapwa. Mahalaga po na may pagkakataon na magsabi po ng katotohanan, lalo na higit para sa isang tao o sa ating kapwa, napakahalaga po na gawin po natin po yon. Maari mong sabihin sa akin, Brother Benji, mukhang hindi naman yan madaling gawin . Ito lang po, hindi naman po yan talaga madaling gawin. No? Mahirap po siyang gawin, so bakit wag lang natin kalilimutan na sa mga bagay na ginagawa natin para sa ating kapwa, ginagawa po natin ito, hindi lamang po sa ating kapwa, kundi ginagawa natin ito para sa ating Panginoon, no? Yun po yung mahalagang bagay po noon. Iyan po ang ating pong balitaktakan patungkol po sa ating pong napag-usapan kanina na napahalaga po, ika nga ng Bible uli, do not bear false witness against thy neighbor, no? So wag tayong gumawa ng mga kwento, wag tayong gumawa ng mga bagay na ikasisira ng ating kapwa, at wag tayong magsalita upang tayo po ay makikinabang para sa ating pong sarili at the expense of other people. Maring napansin po natin na bakit nakaka-tempt, no, na itago yung bahagi ng katotohanan o ng isang kasalanan, no? Siguro po ang isang maring dahilan po diyan ay takot tayong mapagalitan, no? Kaya nga minsan tinatago na lamang po natin yung mga bagay na alam natin hindi tama at hindi mabuti, ano po? Sapagkat yun nga po, parang defense mechanism po natin po yun, no? Itin na lang pong ikukubli yung mga bagay na yon, no? Huwag natin limutan na ang ating Panginoon ang siyang ating pong sandigan pagdating po sa bagay na yan, no? Ang sabi po ng ating Panginoon Hesus sa Juan 14:6, sabi po niya, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. No? So, ibig sabihin po nun, ang ating Panginoong Hesus, ang siya pong susi. Siya po yung katotohanan, siya po yung daan. No? Walang iba po kundi maliban po sa Kanya lamang po. Tayo makakaroon po ng kalakasan. No? Kaya, kapag tayo ay nalalagay sa ganitong sitwasyon, talagang totoo nga po, napakahirap. Ako po, nararanasan ko po. Minsan talagang mas madali pong magkubli, no? Mas madali pong tumahimik na lamang po at hindi na lang po tayo magsasalita. Pero lagi nating tandaan, mga kaibigan at kapatid, na walang bagay sa ating buhay na hindi nalalaman ng ating Panginoon. At higit sa lahat po, bawat bagay na ating sinabi, bawat bagay na ating ginawa o maaring hindi ginawa, ito po ay ating pananagutan sa harapan po ng ating Panginoong Diyos. Kaya wag ho tayong mag-alala sapagkat ang nangako naman po ang Panginoon, di po ba, na kapag tayo ay nalagay sa sitwasyon na mahirap, kailangan natin sabihin po ang katotohanan, kailangan po nating humingi ng kapatawaran even sa mga kasalanan ating nagawa, mas maigi po na atin pong ihingi ng tawad sa ating Panginoon at humingi tayo sa Kanya ng tulong upang sa gayon ay magawa natin yung tama at higit sa lahat magbibigay tayo ng kaluguran sa ating Panginoon. Kaya bilang panghuli po ay tingnan lamang po natin, no, mayroon po tayong practical application. Suggestion lamang po ito para sa bawat pamilya o sa bawat isa sa atin na nakikinig sa ating pong programa sa araw na ito. Ito lang, isang bagay lang na pwede kong imungkay sa bawat isa. Yung sinasabi dito na no rumor rule. Okay, ulitin ko. No rumor rule. Ibig sabihin po nun ay hindi po tayo magkakalat ng anumang chismis. Ayan po. We have to bridle our tongue. Ika nga,
para hindi tayo matuksong magkalat ng mga kwento na alam naman po natin hindi naman totoo, no? At gusto lang po natin magkaroon po ika nga ng palipas oras, no? So yan po ay hindi nakakalugod sa ating Panginoon, mga kaibigan at kapatid. At harinawa, maraming salamat sa inyong pakikinig at muli ito ay palaala sa atin ng Panginoon at kailangan natin, we have to be careful not to bear false witness against our neighbor. Ibig sabihin po, iwasan po natin na maging bahagi po tayo sa sa pagkakalat po ng chismis, no, sa paninira po ng ating kapwa at sa mga bagay na hindi natin paninindigan, no, sa mga bagay na mayroon tayong kakayang sabihin ng katotohanan patungkol sa ating kapwa na hindi natin ginagawa. Ayan po, no, maraming salamat at harinawa na ang lahat ng ating gagawin, hindi lamang sa araw na ito, kundi sa mga darating na araw ay tunay na magbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon sapagkat siya ay Diyos na banal, siya ang Diyos na nagmamahal sa atin at higit sa lahat, siya ang Diyos na siyang nag-iingat sa bawat isa na lumalapit sa Kanya at humihingi ng Kanyang tulong. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat sa inyong palaala sa araw na ito, na kung saan, O God, pinakita niyo po sa amin, O Lord, na ikaw lamang po ang aming pong sandigan. Na ikaw lamang po, Panginoon, ang siya pong aming pong gabay, ang aming pong Panginoon na siyang tutulong sa amin upang kami makalakad ayon po sa iyong katuwiran, O God. Lord, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na minsan po ay hindi kami maingat, no, sa aming pong pananalita. Hindi kami naging maingat, Panginoon, sa mga bagay na aming narinig at aming pong ipinagkakalat amang banal na naging sanhi po ng kasiraan ng aming pong kapwa. Salamat, Panginoon, at alam namin na kayo ay handang magpatawad sa amin, O God, at handa po kayong tulungan kami na kami po'y lumakad, ang aming buhay po ay maging ayon po sa iyong kalooban na magbibigay po ng kaluguran sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Lord. Hinihiling ko, Panginoon, ang iyong patuloy na pagpapala, ang iyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa, lalo tigit po ang mga manunood at nakikinig ng podcast na ito. Ng podcast na ito. Maraming salamat po muli. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen. This has been your Radio Alliance. For comments and suggestions, you may contact us at 0917-506-0960. Type code Radio Alliance. Thank you for listening.